Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sumisigaw kasi ito eh. Okay, Brother Archie, go ahead. Patutunayan mo ngayong araw na ito na sabi mo ang Katoliko daw ay Antikristo. No? Antikristo kasi, yeah. Sige, go ahead. Okay, so magandang araw po sa lahat, no? So papatunayan natin, yung talakay natin ngayon is ipapaprove natin na yung mga Katoliko is Antikristo, hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. No, sila po ay mga nagpapakunwari po. No? Supposedly, pari po talaga yung dapat dito, pero sige lang, hindi naman sila mag-ano sa atin, mag-entertain. So ito na lang. Okay, dito sa Biblia, dito sa Mateo 23, ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Parisiyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin ng mga tao, ngunit ni daliri ay hindi ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata ng kanilang noo at braso at hinabaan ang palawit at laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang, ano ba yan? Nais nila ay mga, okay, dito sa 9, okay. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama ng nasa langit. Huwag kayong patawag ng tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Parisiyo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga kabaghabag kayo, tagapagturo ng kautusan at ang mga Parisiyo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag at taga-akay, itinuturo ninyo na kung gamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa
ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapababanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin. Okay, dito tayo. Okay, sa 22 na lang. At kapag nanumpa ang sinumang saksi, ito ay nasa langit, ginawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo. Kabaghabag kayo mga tagapagturo ng kautusan at ang mga parisiyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng kasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang karunungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasanla ninyo ang kulisap ng inyong inumin, ngunit nililunok naman ninyo ang kamilyo. Okay, mapagkunwari, nilinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na parisiyo, linisin mo muna ang nasa loob ng nasa pinggan at magiging malinis din ang sa labas. Kabaghabag kayo mga tagapagturo ng kautusan at ang mga parisiyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo yung mga libingan, pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganya kayo sa paningin ng tao, mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno ng pagpakukunwari at kasamaan. Kabaghabag kayo mga parisiyo, tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta ninyo, ngunit kami nasa nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno. Hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sinasabi ninyo iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimula ng inyong mga ninuno, mga ahas, lahi ng mga ulupong hindi kayo makakaiwas na mapaparusahan sa impyerno. Kaya mga magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at tagapagturo. Patayin niyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hagupitin ninyo sa inyong mga sinaguga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, nagmula kay Abil hanggang kay Zacarias, sa anak ni Barakias, pinaslang ninyo si Zacarias. Okay, brother, yan lang po ang isa sa mga example, brother, na yung parisiyo, brother, ito yung mga pari, mga brother, no? Pari ng mga Hudyo, at sa mga doon sa Roma, brother, no? Kasama nito sila lahat, no? Hoy, teka, huwag kang magsinungaling. Okay. Ano sasabihin mo kasamang pare sa Roma dyan? Pare ng mga Hudyo yan, huwag mo idamay na sa Roma. Ganito yun na. Lahat ng mga teaching natin, no? Nanggaling sa Roma. Kaya na tinatawag tayo na Romano Katoliko. Mali. Kasi lahat ng teaching natin dito. Mali. Kasi nagsanipid sa ito eh. Kapatid, kung wala kang alam sa history, huwag kang magmarunong. Kaya kami tinatawag na Romano Katoliko kasi ang sentro ng Kristyanismo nasa Roma. Hindi dahil galing sa Roma ang aral. Ito, pakita ko ebidensya ko talaga, mahilig ka magbintang ng kasinungalingan. Ito, babasa ko ha. Discourses on the Apostles' Creed. Ito, in 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ's Church. The word Roman, ito yung sinasabi mo, bakit Roman, no? The word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of Saint Peter has always exercised primacy of jurisdiction within the church. Oh, yan ang dahilan bakit Roman Catholic Church. Bakit Iglesia Katolika Apostolika Romana? Kasi ang sentro ng Kristyanismo
nasa Roma. Hindi dahil ang aral ay galing sa Roma. Ikaw talaga, tuturo ka mali. Okay, so tapos ka na, brother, no? Dito sinasabi ni Panginoon Kristo, brother, mga parisiyo, no, mga taong mapapagkunwari. Sinasabi niya dito sa Mateo 23:4, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga taong ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumutulong sa pagpasan ng mga iyon. Alam mo ba, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Alam mo ba, brother, kung panahon sa position, brother, di ba? Bihira lang siguro or wala kang makita na pare. Ikaw, ayan ka na naman, naglilink ka Okay. na naman. Ang tinutukoy nyo sa Okay. binabasa mo, pare ng mga Hudyo, Parisiyo, huwag mo inig sa amin. Ang topic mo ngayon, patutunayan mo na ang Katoliko ay Antikristo. Pero ang Yes, binabasa hindi pa tayo mo, tapos. ang Starting pa lang ito, fundamental pa lang ito. binabasa mo is dedicated sa mga Judaismo ng mga pare. Dapat sa amin eh. Ganito, brother, condition pala ito, brother, na pinapakita ko sa iyo na yung mga pare na mga Hudyo, mga mapapagkunwaring tao, no? Okay, ipapakita ko sa iyo kung sino yung in-specify dito na Panginoon Kristo. Sabi dito sa verse 9, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama ng nasa langit. Okay, sinong nagpapatawag ng Father, brother, dito sa lupa, doon sa simbahan? Dami, si At Abraham. naglilingkod pa. Si Abraham, tinatawag na Father. Okay, di ba? Di ba ang simbahang Katoliko lang mali. napatawag sila Ikaw ng talaga, Father? bintangero Father ka sa talaga. simbahan? Ano bintang? Bakit? Bintangero ka talaga. Father. Si Apostol Pablo, tinatawag na Father. Hindi po, kasi bawal po yung... Kung mabasa ko. Kung mabasa ko ngayon. Okay. Sa Biblia. Okay, sa Biblia na naman, Father, kasi yung translation mo naman. Pag nabasa ako referensya, reklamo ka. Pag nabasa ako Biblia, reklamo ka na naman. Ano dapat dapat sana dito, brother? Biblia alone lang sana dapat tayo dito. Magbasa na lang ako ng comic. Ng mga kautusan ng Iglesia Katolika ay hindi sa Diyos. Hindi, magbasa na lang ako ng comic. Okay, dito ha. Pinakita ko sa iyo na lahat na nagpatawag ng Father, maski hindi sila Father, pero yung Romano Katoliko, di ba? Mali. Accept mo ba yun na nagpatawag sila ng Father? Mali. Hindi mo nang tanggapin. Mali nga interpretasyon mo kasi Abraham Father, basahin ko si Abraham Father ha. Ito sa Roma 4:11. Biblia Sa babasahin simbahan, ko. yung sinabi ko sa iyo, bakit nagpapatawag yung mga pare ng Father? Tayin mo, babasa ko. Ayan, Roma 4:11. Ano sabi dito? He was circumcised later and his circumcision was a sign to show that because of his faith, God had accepted him as righteous before he had been circumcised. And so, Abraham is the spiritual father of all who believe in God and are accepted as righteous by Him, even though they are not circumcised. Ano pa? Si Apostol Pablo. Diba? Si Apostol Pablo, tinatawag din na spiritual father. No, spiritual father. Bakit father? Tinatawag yung father. I make a request to you on behalf of Onesimus, who is my own son in Christ, for while in prison, I have become his spiritual father. Yung aming mga pare, spiritual father namin yan. Sino tinutukoy dyan sa binasa mo? Si Apostol Abraham, Pablo. spiritual father. Hindi yung pare ngayon. Si Abraham, spiritual father. Teka, ikaw talaga, lulusot ka na naman ngayon. Binasa mo ganina, Mateo 23:9, na huwag kayong patawag na ama. Tapos, ibibintang mo ngayon, ibibintang mo ngayon sa mga paring Katoliko. Tapos, bigyan mo ng maling kahulugan. Si Abraham, spiritual father sa lupa yun. Pero hindi father. Father nga! Father. Spiritual father nga eh. Matigas ang ulo. Si Apostol Pablo, tinawag ng spiritual father. Father din yun. Ano ibig sabihin nun sa Mateo 23:9? Kaya mo paliwanag gayon yun. Sige, paliwanag mo nga kung nasa tamang unawa ka sa Mateo 23:9 na huwag kayong patawag na ama.
Kung tama yung Okay, unawa mo doon, ipaliwanag mo bakit si Apostol Pablo at saka si Abraham tinatawag na spiritual father. Okay, ganito po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa. Sinumang tao. Sapagkat iisa ang inyong ama. Anong ang tawag ama mo sa tatay mo? langit. Anong So, tawag mo meaning, sa tatay brother, mo? doon pala Anong sa tawag mo simbahan, sa tatay mo? brother. Anong tawag mo sa tatay mo? Okay, father, kasi father Oh, ko. yun! Anong sinasabi? Anong sinasabi na kasulatan? Oh. Sinumang tao. Kasali tatay mo, hindi. Okay, pero yung tinutumbok dito, brother, is spiritual doon sa simbahan. Spiritual. Hindi sa Yun. pamilya. Spiritual. Si Okay. Abraham. Spiritual to. Si Abraham. Spiritual father o hindi? Kaya nga, tinatawag siya father kasi spiritual. Si Abraham. Yung tinatawag. Si Abraham ba? Spiritual father o hindi? Sige, spiritual father kasi mali. binasa mo yun. Tama o mali? Okay. Tama ba o mali? Pero bakit napadil Tama ba o mali? Sagutin mo. Yung ibang pare? Hindi, sagutin mo. Tama ba o mali? Hindi. Maski sagutin naman. Tama mo yun kasi binasa mo yun. Okay. Maya ka na mag-move. Okay, ngayon. Bago tayo mag-move. Teka, bago tayo mag-move sa next issue, sagutin mo muna. Tama ba na si Abraham ay tinatawag na spiritual father o mali? Sagot. Tama kasi binasa mo yon. Okay, tama yon. Okay ha? Ngayon, okay. Anong sinasabi ni Kristo sa 11? Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod. Yes. Ang nagmamataas ay pababa at ang nagpapagbaba ay tataas. Kaya nga hindi tayo mapatawag ng Father kasi naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos. Dapat magpapababa tayo sa ginawa nila. Si Apostol Pablo, naglilingkod yon bilang pare. Basa ko ha, ikaw talaga. Babasa ako. Ikaw, babasa ko na si Apostol Pablo naglilingkod bilang pare. Roma 15:16. Ito sabi dito. Upang maging lingkod ni Kristo bilang pare sa mga hintil. Simulan ko sa 15 para malinaw. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila ay maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Si Apostol Pablo, lingkod ni Kristo bilang pari sa mga hintil. Bilang pari. At ang tawag sa Kanya, spiritual father. Balikan ko yung sinasabi sa Philemon 1:10. So I make a request to you on behalf of Onesimus, who is my own son in Christ, for while in prison, I have become his spiritual father. Si Apostol Pablo, pare at spiritual father. Okay, so tapos na tayo doon. Sabi ni Panginoon Jesucristo ito, kabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Bakit, brother? Kasi hindi niyo tinuturuan kasi one of isa sa win ng Panginoong Diyos. Ba't mo binintang sa amin yung binabasa mong talata? Pa-explain mo na. Bakit sinasabi dito ng Panginoong Diyos na hinadlangan ninyo na pumasok? Sinong ninyo? Sinong ninyo yan? Sinong ninyo? Hinahadlangan ninyo? Sinong humahadlang? Sinong ninyo? Sa mga parisiyo. Parisiyo? Tagapagturo ninyo. Katoliko ba yun? Tagapagturo ninyo. Katoliko pare ba yun? Parang katoliko ba yun? Ano? Parang katoliko ba yun? Yung parisiyo yung sinasabi. Sabi ko sa iyo, lahat ng teaching nyo is nanggaling doon lahat sa mga parisiyo. Mali! Kung galing pa sa parisiyo, ang teaching namin dapat sa Badista kami ngayon. Ikaw talaga. Okay, sige. Tangero ka talaga, no? Explain ko muna dito. Bakit sabi ng Panginoon Jesucristo na hinadlangan ninyo ang mga tao pang pumasok? Kasi doon sa Marcos 16:16, sabi ng Panginoon Jesucristo doon sa mga alagad niya, preach the gospel. O kinsay magpabunya, kung sino yung magpabautismo is maluwas sila, no? Pero hindi niyo tinuturuan ng saktong bautismo yung mga tao. One way of Jesus Christ yan na makapunta ka sa langit. Pero hindi tinuturo, no, sa mga pari ninyo yung mga mapagkunwari.
Ito yung ibig sabihin dito. Kaya nga, maraming tao na hindi makapasok. Ikaw din. No? Kung hindi ka pa nabaptismuhan, na totoong bautismo na si Jesucristo, hingkod na siya, no? Adult na siya nagbautismo. Bakit hindi niyo tinuturo yung totoong bautismo sa Biblia? Tapos magkiklaim kayo na kay Kristo kayo? Bakit hindi niyo sinasabi si Kristo? Teka kapatid, malabo kaya tang kausap eh. Bakit malabo? Ang titindigan mong paksa ngayon, patutunayan mo na ang Katoliko, Antikristo. Antikristo kayo. Ngayon, ipresenta mo ngayon sa akin ano ang mga ugali ng mga Antikristo. Hindi yung magbabasa ka ng mga pari sa Hudyo, tapos pagbasa mo ng talatang tumutukoy sa mga pari ng Hudyo, bigla mong iano sa amin, hindi ba kayo? Wag ganun. Okay. Nag-out of context ka eh. Kapatid, nag-out of context ka. Wag kang mag-out of context. Kung tinutukoy ng talata, pari ng Hudyo, wag mong ibintang sa Katoliko. Magbigay ka ng mga talata na talagang Katoliko ang tinutukoy. Sige, go. Okay. Ganito, brother binigyan ko kayo ng foundation muna. So, tapusin natin yung talata. Sabi dito, di ba tayo Kristo kasi? Sabi okay. For example, hindi mo na sa talata. Si Panginoon Jesucristo, nagpabautismo. No? Adult na siya, 30 years old na siya, nagpabautismo. Bakit hindi niyo tinuturuan yung mga tao na magpabautismo gaya kay Kristo? Okay. Bakit tinadlangan ng mga pari? Kapatid. Yan sa mga requirements yan papunta ng langit. Kapatid, sa inyo, ilang taon ang requirement na pwede nang simulang bautismuhan? Ilang taon? Sa inyo, ilang taon? As long as may kaisipan ka na, marunong ka na. Ilang taon? Okay. Wala po, as long as yung pinakamababa, you have capacity to act what is wrong and what is right. So pwede ka na yung ginawa ng mga bata, hindi yung bautismo. Hindi yung bautismo. Halad sa templo. During the time si Simeon at si Ana, o meron din siyang maninay si Pasto. Okay. Wait lang. Bago tayo mag-move sa panibagong issue, diyan muna tayo sa sinasabi mong bautismo. Ilang taon sa inyo ang tao na pwede nang dumaan sa bautismo? Ilang taon? Okay. There is no requirements of the age, brother. Ilang taon nga? Sumagot ka. Okay. 12 anyos, pwede na. Marunong ka nang umintindi. 12 anyos. Makaintindi ka na, marunong ka nang bumasa, sumulat at magsabi. Sige. Ano sabot? Marunong sumulat. 9 anyos. Di ba sabi ko sa iyo, if a person have intelligence to act what is right and what is wrong, so there is no age specific. Kasi may mga bata pa pero matalino na. 9 years old. Pwede na bang bautismuhan sa inyo? Hindi pa. Pwede kapag Ayun. May intelligence to act, to capacity na siya, na parang ano na siya. Sabi mo kanina, si Kristo binautismuhan 30 anyos, kaya dapat kayong Katoliko ganyan din. Tanong, ba't kayo nagbabautismo ng 9 years old? Kailangan pala 30 years old. Wala namang binautismuhan na 9 years old sa amin, brother. Sabi mo pwede na. Above na yan, above. Kasi sige. Marunong na sila 18 years old. Sila anong tama, anong mali. Sige. Pero bakit hindi nyo tinuturuan? Kung si Jesucristo is nagpabautismo, bakit hindi nyo tinuturuan yung mga tao na magpabautismo? Wag kang hat. Ito. 18 years old. Nagbabautismo na ba kayo ng 18 years old? Sa ako lang, hindi pa ako nagbautismo ng 18. 25 years old. Pataas. 25 years old, okay. Bakit kayo nagbabautismo? Ba't kayo nagbabautismo ng 25 years old? Ang sabi mo, kailangan katulad kay Kristo na 30 anyos. Hindi ko sinasabi si Kristo. Sinabi mo ngayon lang. Dami nanonood. Dami nanonood. Yung tanong ko sa'yo. Okay, yung tanong ko sa'yo. Si Jesucristo is nagbabautismo. Bakit hindi kayo nagbabautismo? Bakit hindi nyo tinuturuan yung mga tao? Ito pa. Mayroon ka pang sinabi kayo na halad. Yan. Sino ka bang nahalad? Sa Biblia, si Kristo inalay. Di ba? Inalay. Yes. Sa Biblia, ang iniaalay mga panganeng lalaki. Tama ba? Yes. Pero hindi mo ibig sabihin kung ano yung lalaki. Ngayon, hindi mo alam may inialay na ba sa inyo na lalaki, hindi panganay? Meron ba?
Ito yung brother. Meron ba o wala? Yes, meron na. Ayun! Yes, meron na. Ayun! Marami. Ayun! Okay, ganito yung brother na. Kasi Ayun. ganito yung brother. Teka. Ako muna. Wait lang. Iniimbestigahan ko yung ano nyo eh. Tanong ko ngayon, saang talata sa Biblia pwedeng ialay ang lalaki kahit hindi panganay? Anong talata? Okay, ganito yun, brother. Yung Panganay na lalaki, brother, dun sa Biblia is ganito yan. Kasi lalaki yung unang lumabas, nilalang ng tao. So mababae ka man Hindi, o malalaki ka man, ano yung ba tawag yun? yan. Kasi Kapatid, yung stricto ka. principal, yung Stricto ka principal sa Bible ng alone, diba? pinag-usapan sa Biblia is lalaki. Kaya nga panganay yung tinatawag dito. Hindi. Panganay. Stricto Pero hindi ka. ibig sabihin din na panganay na Stricto lalaki ka. na o panganay. Pero Oh. yung unang lumabas dito is panganay. Lalaki yun. Kaya nga, si Kristo is lalaki. Siya yung set of example. Pagkitanong ko sa iyo, brother. Magsisinungaling ka pa. Tanong ko sa iyo. Bigyan mo ng linaw to. Okay. Saang talata sa Biblia na ang lalaki kahit hindi panganay pwedeng ialay? Brother, sabi ko na sa iyo, hindi talaga magkatugma yung isipan natin. Kasi yung ginagamit ko dito, brother, spiritual wisdom. Ang sa iyo is knowledge lang eh. Okay. Wala tayong magagawa. Ayaw niya magbigay ng talata. Ito. Okay, sige. Next Meron question na naman. bang, Okay, meron na pareha. bang, meron na bang inialay sa inyo na anak na babae o wala? Mayroon na nga mga bata, inaalay lahat. Yan, lahat ngayon. ng bata dito, Ngayon. inaalay natin. Saang sa Panginoon Diyos. talata? Kasi yun yung binyag, hindi yung bautismo, hindi yung Ayan, bautismo. ayan, Gaya ng ginawa yun. Kaya nga, tagapagkunwari, yan, tagapagturo kayo ng mapagkunwari na tao. Hinaglangan yung mga tao na makapasok sa langit. Ikaw na booking ka Yun yung na. pari niyo. Booking ka na. Diba? Giba ka na. Okay, next. Next question ko Next sa'yo. Next question ko sa'yo. Saang talata sa Biblia na ang anak na babae ay iaalay? Saan? Sabi ko na nga sa iyo, doon sa Lucas na inaalay si Kristo, yun na yun. Hindi! Anak na lalaki, ialay. Basahin mo. Okay. Kasali na yun lahat yun. Kasali na yung interpretasyon sa Biblia, brother. Hindi kailangan specific, brother. Kailangan intindihin mo yun. So dinadagdagan nyo. Diba? Dinadagdagan nyo. Yun po. Dinadagdagan nyo na pati babae pwede kahit lalaki lang sinasabi. Yung ibig sabihin talaga ng lalaki, kasali na yung babae doon. Lalaki yung unang lumabas, lalaki yung nirika. Yun na yung ano ng panganay. Saan mo panganay nabasa? lalaki. Saan mo nabasa? Maski sa simba. Saan mo nabasa na ang panganay na babae pwedeng ialay? Para maging tama yung aral nyo. Okay, brother. Ganito yung brother. Okay. Wala tayong mabasa sa Biblia nga babae Ayun. na ialay. Okay. Pero ang ibig sabihin dito, no, babae ka man o lalaki, yung pinakita dito sa Biblia na ang lalaki ang unang nilikha, siya ay yung ulo ng simbahan sa lahat ng mga gagawin dito sa mundo. Lalaki, yun yung panganay. Nabasa ko, Kasi dito sa Biblia, hindi masyadong in-specific yung mga babae. Ay, wag Lalaki, panganay. anong hindi specific? Specific ang Bible. Ito sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan. Sabi ito bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Pag sinabing bawat panganay na lalaki, kung hindi na panganay, hindi yan pwede. Babae, hindi rin pwede. Panganay na lalaki lang, pero kayo, nag-aalay kayo kahit babae, kahit hindi panganay. Ibig sabihin, kayo ang unbiblical. Ikaw natuturo ka Bible alone, pero yan, sinasabi mo ngayon, wala kang talata. Pero ang topic natin ngayon, kapatid, patutunayan mo na ang Katoliko ay Antikristo. Nasaan na ang ebidensya mo na ang Katoliko ay Antikristo? Tandaan mo in-announce mo yan kahapon. Okay. Ilabas mo ngayon. Biblia. Okay. Okay, tapos yan. Okay. Yun, yung makikita natin na hindi kayo Antikristo kayo kasi hindi niyo tinuturuan yung mga tao na magpabautismo. Pangalawa Mali! dito, Teka, mali na naman. Anong hindi tinuturuang magbautismo? Nagbabautismo yung mga pari namin doon. Pero mga bata. Kahit bata. Kahit bata. Hindi sa dagat, hindi sa
Sige, babasa ko talata. Sige, ito. Babasa ko talata. Gusto ko yung yung gaya mo eh. Ito. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Ikaw ay sumasang-ayon ka rito. Tanong ko sa iyo ngayon, saan kami nakakalabag? Anong kautusan ang aming nalalabag? Kapag nagbautismo kami ng sanggol, anong kautusan ang aming nalalabag? Hindi man bautismo yon. Yung sanggol, alay yun eh. Alay. Hindi. Kapatid, teka, makinig ka. Sabi mo kasi, hindi bautismo yun. Sabi mo kasi, bakit inisisyon yun? Sa amin ha, sa Katoliko ha, kapag nagbautismo yung aming pare sa mga sanggol. Hindi yan bautismo. Hindi yan bautismo. Para sa iyo. Pero para sa amin, sinasabi ng pare, I baptize you, Juan de la Cruz, in the name of the Father and of the Son, I baptize you. Sa amin, bautismo yon. Ang topic mo ngayon, kami Antikristo. Dahil kami ay nagbabautismo ng sanggol. No? Baptismo ng sanggol. Tanong ko sa iyo, sabi ni Apostol Pablo sa Roma 4:15, kung walang kautusan, wala ring paglabag. Tanong, anong kautusan ang aming nalalabag kapag binibinyagan namin ang aming sanggol? Anong kautusan ang aming nalalabag? Ang nilabag niyo, brother, is hindi yan bautismo, pero naangkin yung bautismo. Anong kautusan? Alay niyan. Anong kautusan? Anong kautusan? Yung kautusan dyan, sa bautismo. Tinatanggap mo ba? One way yan. Sabi ni Jesu Cristo, no, na kabagabag, okay, bakit hinadlangan niyo yung mga tao na pumasok sa langit? Kasi isa yan sa way ng Panginoon Kristo na makapasok sa langit. Kaya nga, tanong ko sa'yo ba? Tanong ko sa'yo. Na ibang way. Sumagot ka. Kung anong tanong ko, matuto kang sumagot, matuto kang makinig. Ang tanong ko sa'yo, dami nanonood sa'yo na, 185 nanonood sa atin ngayon. Ha? Makinig ka. Anong kautusan ang aming nalalabag kapag pinapabinyagan namin ang aming mga sanggol? Anong kautusan? Magbigay ka ng kautusan na nalalabag namin. Halimbawa, ayon dito sa aklat ni bla bla bla, sa kapitulo bla bla bla, sa bersikulo bla bla bla, sinasabi rito, huwag niyong babautismuhan ng sanggol. Pero kayo mga Katoliko, nagbabautismo kayo. Pag may nabasa kang ganun, nakalabag nga kami. Ngayon, yun ang hinahanap ko sa'yo. Anong talata, anong kautusan ang aming nalalabag kapag pinababautismuhan namin o pinabibinyagan ang aming mga sanggol? Para mapatunayan mong naglalabag nga kami. Magbigay ka, hindi yung bintang ka ng bintang. Okay, so ako na naman, ha? Ako na naman. So, yun po, yung isang paraan ng Panginoon Kristo na makapasok sa langit. Pero, hindi nyo ina-apply. Yung ina-apply nyo na bautismo, bata. Okay, so, kaya nga, kung totoo kayong mga alagad ni Kristo or kay Kristo kayo, so dapat din, magbautismo din kayo. Ituturo din yung saktong bautismo. Yung saktong yung bautismo, hindi yung tunay na bautismo eh. Bahala ka sa buhay mo kung anong unawa mo doon. Bakit i-insist nyo na bautismo? Hindi yan. Sa inyo lang yan. Kasi iba talaga yung pinag-aralan nyo. Katisismo. Bahala ka. Teka, kapatid. Bahala ka sa buhay mo. Bulag kasi kayo eh. Bahala ka sa buhay mo kung hindi yung bautismo para sa'yo. Pero para sa amin, bautismo yon. Okay. At ang topic, tao na lang yung maghusga. Teka. At ang topic mo ngayon, patutunayan mo na ang Katoliko, so ang main subject mo ngayon, kaming Katoliko. Patutunayan mo na ang Katoliko ay Antikristo. Yun ang topic mo ngayon. Sige. Okay, malapit na tayo rin. Ilabas mo na. Pangalawa. So hindi nyo tinuturuan ng tunay na bautismo kasi yung bautismo sa inyo, ibata, sa Biblia is malaki na. Okay, di ba? Pangalawa. Bakit? Teka. Walang sinasabi sa Biblia. Walang sinasabi sa Biblia na ang kailangang bautismuhan ay dapat malaki na. Wala. Ko talaga. Sige. Tapos na tayo doon. Okay. Pangalawa. Bakit may prayer kayo na rosaryo? Wala naman sa Biblia pabalik-balik yung prayer nyo. Bakit? Tinuturo ba yan ng Panginoong Diyos? Yes.
Yung prayer namin sa Rosario, lahat yon biblical. Yung Our Father, biblical yon. Nandun yung sa Mateo 6, 9 hanggang 13 yata. Yung Our Father, nandun sa Biblia yon. Next, Hail Mary, biblical din yon. Glory be, biblical din yon. O baka hindi mo alam. O, sige, babasa ko talata ha. Biblia na naman. O, Lucas 1:28 ba yun? Ano? Ito, sabi dito. Yan. And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Ay, tinawag pala ni Anghel Gabriel, si Mama Mary, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Ayun. Ngayon, yung karugtong naman na blessed is the fruit of your womb, Jesus. Saan na mababasa yon? Ito, si Santa Elizabeth. Sabi ni Santa Elizabeth ganito. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the infant leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. And she cried out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Biblical. Oh, Holy Mary, Mother of God. Biblical ba ang Mother of God? Yes. Sabi ni Santa Elizabeth, sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yung Panginoon niya, na nasa sinapupunan ni Maria, may ina. At yung Panginoon na yon, Diyos yon, yung nasa tiyan ni Santa Maria. Kaya si Santa Maria, bilang ina ng Panginoon, ay ina ng Diyos. Hindi ibig sabihin na Santa Maria ay Diyos rin. Mali yun. Wala kaming turo na Santa Maria ay Diyos rin. Ang turo namin Santa Maria ay the Mother of God. Sinong God? Yung God na nasa sinapupunan niya, na si Jesus Christ. Next. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Ipagdasal mo kami. Wala naman sinasabing ikaw ang pinapanalanginan namin. Hindi ganun. Ipagdasal mo kami. Ngayon at sa oras ng aming kamatayan, biblical yan. Ano pa? Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and forever. Nasa Biblia pa rin yun. Yung aming dasal sa Rosario, nasa Biblia yun. Ano ka ba? Okay, paano naging Antikristo? Ang Antikristo, hindi kailanman, itong ugali ng Antikristo, babasa ako sa iyo ha, ikaw talaga, wala ka talagang ano dito. Unang Tesalonica ba yun? 2:8? Kung tama ba ako? Hindi, wala pa yun. Darating tayo dyan. Yun ang Antikristo. Yun ang Antikristo. Hindi yun nadadasal na Rosario. Pinag-anohan lang kita muna na parang mga basic ba nga, kung titingnan nyo, no, para kayong kay Kristo pero nagpapakunwari lang kasi yung tunay na pray ang binigay ni Ginoong Kristo lang is kung magpe-pray ka, pumasok ka doon sa kwarto tapos magpe-pray ka doon sa Our Father lang po yung tinuturo. At saka wag mong balik-balikin. Teka. Ibig sabihin ba, sabi mo, wag kayong magdasal ng iba maliban sa tinuro ng Panginoong Jesucristo. Sa inyo ba, nagdarasal ba kayo ng Our Father o hindi? Okay, nagdasal din. Pero hindi pabalik-balik, hindi palit-ulit. Sabi mo. Isa lang, tapos guide lang yun. Guide lang yun, brother. Guide lang yun. Sabi mo kanina, isa lang ang itinurong dasal ng ating Panginoon, yung Our Father. Ngayon, guide lang yun, guide. Tanong ko sa'yo, maliban sa Our Father, meron ba kayong ibang dasal o wala na? Guide lang yun, brother. Meron ba? Wala na? Ng iba, pero guide lang yun, Hindi, sagutin mo, meron ba o wala? Ipasok mo doon. Meron sa ba gusto o wala na? Diyos. Yung sa inyo pabalik-balik Saan mo nabasa? Saan mo nabasa na guide lang yun?
Anong talata na sinasabing guide lang yon? Kasi ang alam ko sa Biblia, sabi ni Kristo, Brother, yung Biblia, magdasal brother, kayo yung ng... Biblia. Teka. Huwag kang specific. Teka, ang sabi kasi ni Kristo sa Biblia, magdasal kayo ng ganito. Wala siyang sinabi, magdasal kayo ng katulad nito. Saan mo nabasa? Okay, Saan mo ganito. nabasa Pero, na sinabi niya, pero anong ginawa niya? magdasal kayo ng katulad nito. Saan mo nabasa yon? Brother, yung sinasabi ko sa iyo, intindihin mo yung sabi ni Kristo Jesus na ganito pag sa magpipray kayo, Our Father art in heaven. Guide lang yon. Pero hindi Saan yung nga? Ave Maria, puno ka sa grasya. Saan ang nga? bulahan ka sa Diyos na tanan. Hindi yun. Hindi Saan kasi hindi naman pag yun si ano eh. Hindi Yung naman Panginoon si ano. Yung aming Hail Mary, si kapatid, Mary. yung aming Hail Mary, ang tawag namin doon, Diyos niyo yan. Ang tawag namin doon, angelic salutation. Kasi ang unang Diyos. ang unang Diyos. So si Angel Gabriel, nag-Diyos Angel Gabriel. Si Angel Gabriel nagsabi nun eh, Hail, full of grace. Yan nagsabi nun eh. So, si Mama Mary, Diyos yan, Diyos. Diyos ni Angel Gabriel, si Mama Mary, ganun. Diyos yan, Diyos. Yan, mga Okay, kapuntos mga kapuntos, narinig nyo, sinasabi ni Archie Añedes na si Angel Gabriel pala, Diyos-Diyusan pala niya si Mama Mary. Kasi ang sabi niya kay Mama Mary, Hail, full of grace, the Lord is with you. Okay, so sabihin, ito na naman, Angel Gabriel, okay, Mama Mary, ayon okay. sa turo nitong pastor protestante. Next. Okay. Babasahin ko si Ibarra. Ang nanonood ngayon, umaabot na ng 228, kaya ayusin mo yung mga argumento mo. Okay, Barra. Ito, babasahin ko dito sa Mateo din. Ito yung sabi ng Panginoong Hesukristo sa inyo. Kabag-habag kayong mga tagapagturo. Mali! Teka! Ikaw sinungaling ka talaga. Ba't mo sasabihin na ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa inyo? Tapos ang babasahin mo. Teka, ikaw talaga ikaw mapanling lang ka talaga, no? Nagliligaw ka talaga, no? Okay, so ako babasahin ko dito. Teka. Ang sabi mo, ito ang sabi ng Panginoon sa inyo. Kami Katoliko sinasabi mo. Parisiyo. Kami Katoliko. Wala kami Parisiyo. Ano ka ba? Ano yung pari niyo? Parisiyo. Yung pari namin hindi Parisiyo yan. Okay. Yung pari niyo pag pumunta doon sa Jerusalem or doon, Parisiyo na yan kasi doon siya eh. Ang paring Katoliko, hindi yan Parisiyo. Kung yan ang unawa mo, nasa maling unawa ka nga. Hindi na ako magtataka, kaya ka protestante. Ang daming maling itinuro sa'yo. Okay, saan mo nabasa? Teka, saan mo nabasa na ang paring Katoliko ay Parisiyo? Saan mo nabasa yon? Okay, ganito. Okay, babasa ko ha. Sige, basahin mo. Basahin mo na ang paring Katoliko. Mateo 23:15. Hindi nga paring Katoliko yan. Ikaw. Okay, sige. Pare ng mga Hudyo yan. Mga tagapagturo. Tagapagturo ba yung mga pare? Tagapagturo ng mga pare o hindi? Kautusan. Ang pare namin. Tagapagturo ba sila o hindi? Sagot ako. Ang pare namin ay hindi tagapagturo. Hindi. Makinig ka, katapusin mo ako. Hindi tagapagturo ng kautusan ni Moises. Ang kautosang tinutukoy dyan ay kautosan ni Moises. Ikaw talaga. Bitangero ka talaga, no? Bitangero ka talaga, no? Okay, ganito ba na? Sabi ng Panginoon Kristo, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautosan at mga Parisiyo. Okay. Tapusin natin ha. Mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginalugan ang buong daigdig. Yes. Makakahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil. Yes. Sa pananampalatayang Hudyo. Yes. Ngunit kapag ito'y hikayat na, ginawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan kaysa impirno kaysa inyo. Alam mo ba yung ibig sabihin nito, brother? Teka, may nabasa ka. Ako muna. Teka, may nabasa ka. Hinihikayat ninyo sa pananampalatayang Hudyo. Nabasa mo yon, narinig ko yon. Okay. Kaya wag mong ibintang sa amin yan dahil ang Romano Katoliko ay hindi pananampalatayang Hudyo. Next. Okay, ganito pala. Next ha, ganito ha. Ito sila, brother, pumunta sila sa buong daigdig, no? During the time, brother, yung mga Kastila, brother, sila Magellan, brother, nagdala sila ng mga pari, nagpunta sila dito sa buong daigdig. Teka, mali.
Doon sa pulo, ginagalugad ang buong daigdig. Ang Katolik, ang Romano, brother. Ang no, ginagalugad nila, dala, brother. ikaw Lahat ng daigdig. sinungaling ka talaga, Okay. no? Sinungaling ka talaga. Hindi, Ang dala ni Matabon. Magellan na si Padre Pedro Valderrama, hindi yun diba? pariseo. Pariseo. Hindi pariseo, Hindi. ikaw sinungaling ka talaga. Grabe, napaka-sinungaling mo talaga, no? Buong daigdig. Kaya nga, umabot yung Romano dito sa Pilipinas, umabot Ay, sila sa mali. buong daigdig. Babasa ako ha. Kasi Saan sila yung galing? tinutukoy dito. Babasa ako ng Philippine history kasi wala kang alam eh. Babasa ko sa Philippine history saan galing ang dumating Diba? sa Pilipinas. Teka, babasa ako. Ang dami mong kasinungalingan pinagsasabi. Live pa naman tayo ngayon. Babasahin ko saan galing ang dumating sa Pilipinas na sina Magellan. Saan sila galing? Ito, yung kanilang pananampalataya. Babasa ko Philippine history, babasahin ko kasi nag-ano ka sa Philippine history. Ito. Ang babasahin ko ngayon ay aklat na The Philippines, a Unique Nation by Dr. Sonia Zaide with Dr. Gregorio Zaide's History of the Republic of the Philippines. Saan galing yon? Sa page 123. Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Sa Asia pala galing, hindi pala sa Europe. Ikaw talaga. Napakasinungaling mo talaga. Ano? Okay, basa ko dito, brother ha. Kasi, okay, babasahin ko dito ha. Okay, next. Ito ha. Sabi dito ng Panginoon Jesucristo, kabag-habag kayong mga bulag na nag-akay, itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpang walang halaga. Ito, ngunit kung ang paggagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Alam mo ba yung ibig kalugan dyan, Barel? Di ba may mga tao na Katoliko tayo? Pag teka, bintangero ka talaga. Doon sa mga santo. Hoy, nagbabasa ka ng talata. Kailangan tutuparin natin yun. Teka. Nagbabasa ka ng talata. Teka, ikaw ba? Okay. Nagbabasa ka ng talata referring sa mga Hudyo, tapos ibabato mo sa Katoliko. Out of context yan, pagliligaw yan. Hindi, analysin niyo yan. Hindi. Bakit kayo analysin. O sige, analysin. Analysin. Sige. Doon sa mga rebulto. Analysin. Lalo na pista. Teka. Sabi mo, analysin. Sige. I-analyze natin. Kanino ba, sinong kausap ni Kristo dyan? Hudyo ba o Romano Katoliko? I-analyze natin. Kaya nga yung teaching nyo Yung teaching nyo ikaw talaga galing doon sa mga parisiyo. Uy, maraming mga taong mabagpakunwari. Maraming nanonood sa iyo. Tandaan niyo mga nanonood ha. Ang kanyang sekta ay Soldiers of Jesus Christ. Yan ang kanyang sekta. Ministry. Soldiers of Jesus Christ Ministry. Ngayon, alam niyo na kung paano sila magturo. Kapag napuntahan kayo ng membro niyan, alam niyo na kung ano ang ginagawa sa inyo. Kawawa kayo, brother. Kasi yung pulong ng Panginoong Diyos, brother, the words of God is like a sword, double-edged swords. Okay, brother. Ito, brother. Babasa ko, brother. Out of context ka masyado. Okay, brother. Saan yung mas importante? Yung mga decoration ba yon? Yung mga santo, mga repulto ba yon? Or ang templo? Ito yung sinasabi dito. Okay. Sabi ng Panginoong Jesucristo, mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas malaga, ang ginto o ang templong nagpapababanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana? Sa kanyang sumpa, okay. Mga bulag, alin ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginawa niyang saksi ito at sa lahat ng mga handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. Brother, ito brother.
kabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng kasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad. Ayan. Taka, Tights na, di ba? Tights. Okay. Kayo, may tights kayo o wala? May tights kayo o Wala wala? naman kaming tights. Ha? Wala naman kaming tights. Wala kayong tights. Wala naman Very kaming good. tights. Wala rin kami tights. 10% wala. Wala rin kami tights. 10%, meron kayong 10%. Ganito yan. 10% meron kayo. Wala kami 10%. Very good. Wala kami 10%. Bakit maghingi kami ng 10%? Okay, sabi dito. Sabi dito. Okay. Kasampuang bahagi ng maliit na halamang tulad ng alam mo, brother, mas kabaw pa sa inyo dito noon kasi tituturuan ng mga pare na pag mamamatay yung asawa ng isang babae, tuturuan nila, okay, magpipray kayo, no? Magpahalad ka ng para sa purgatory. Lampas pa doon, ganito 'yon, no? Sabi ni Jesucristo, mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap ng inyong inumin, ngunit nilunot ninyo ang kamilyo. Kabaghabag kayong mga tagapagturo, kabaghabag kayong mga tagapagturo ng kautusan ng mga parisiyo, mga mapagkunwari. Nilinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na mga parisiyo, linisin mo muna ang inyong nasa loob, ang tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas ninyo. During the time sa Mass, brother, di ba naglilinis kayo ng pinggan at tasa? Yung pare ninyo? Ang binabasa mo kapatid, ang binabasa mo kapatid, referring yan doon sa Hudyo, sa Hudyo. Sana okay, ang paksa mo na lang ngayon, patutunayan mo na mga Hudyo Antikristo. Tugma lahat ng talata mo. Ito ba rin, tinatingnan ko sa iyo yung foundation. Ito pa, kabaghabag kayong mga tagapagturo ng kautusan. Yung foundation mo referring sa mga yung foundation mo referring sa mga Hudyo. Hindi ako tinatablan yan. Kasi yun yung mga aral niyo eh. Kumbaga, you are barking at the wrong tree. Naintindihan mo yung ano? Naintindihan mo yung yung terminong you are barking at the wrong tree? Naintindihan mo yun? You are barking at the wrong tree. Sana ang paksa mo na lang. Sana ang paksa mo na lang ngayon. Hindi po tayo nagkamali. Sana ang paksa mo na lang ngayon, patunayan mo na ang mga pare ng mga Hudyo, mga Antikristo, lahat ng talata pinabasa mo, tugma lahat. Okay, ito yung turo niyo eh. Ito pa, babasa ko ha. Kabaghabag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo, mga libingan na pinaputi. Mga libingan na pinaputi. Magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalasay. Kalansay. Alam mo ba, brother? Di ba sabi niyo si Pedro, yung kalansay ni Pedro, andyan sa simbahan niyo? Kapatid, andyan sa Roma? Pati sa iyo, natatamaan ka niyan. Bakit? Tatamaan kayo dito eh. Nagpapakilala kang, saan ba yung mga libingan ng mga patay ninyo, ng mga pare? Kapatid, pati ikaw, natatamaan ka niyan. Bakit? Nagpapakilala ka tagapangaral pero nakikita ng lahat ngayon, bintangero ka masyado. Tatamaan ka niyan. Pinakita ko lang sa inyo yung teaching nyo lahat. Wala kaming teaching na ganyan. Kung meron kaming teaching na ganyan, ipakita mo saan sa Catechism of the Catholic Church sinasabi na yung kalansay. Hindi, yung ganyan. Kalansay. Hindi kalansay. Okay, ganyan na. Okay, ganyan na. Okay. Sabi ng Panginoong Jesucristo dito. Yung binasa mo ba na humihingi ng ikasampung bahagi, yung binabasa mo na tuturo ng kautusan ni Moises, yung Pariseo. Pag nabasa mo sa aral namin yan, tatanggapin ko na dyan galing ang aral namin. Pag hindi mo nabasa, bintangero ka talagang tao. Okay. So ganito ha. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, ulitin ko, sabi niya, kabaghabag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan kayo. Sa paningin ng tao, mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Tanong ko sa iyo, brother, bakit sa simbahan Katoliko, bakit sa simbahan Katoliko may nityo at saka may ano ba yung lungon?
doon sa may katedral, nicho. tapos yung Sige, obispo sige, doon. sige. Oh, Bakit, i-specify dito. sige, bakit Oh. simbahang Katoliko Sa meron nicho? loob ng Sige, sa loob sige, mismo sige. ng katedral niyo. Sa Sasagutin ko. simbahan niyo. Bakit? Bakit ang Katoliko merong nicho? Kasi, kung ang bangkay ilibing mo sa buhangin, kakalkalin ng aso, mangangamoy yan. Ano ka ba? Natural lalagay sa nicho para hindi makalkal ng aso. Kaya kami may Okay. nicho. Pero bakit andun sa loob ng simbahan? Sabi dito, sabi ng Panginoon Kristo, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at Sa mga loob pariseo, ng mga simbahan? matutunwari, nagpapagawa kayo ng libingan, para sa mga propita at mga pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namumuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi na kami makikisa sa pagpatay ng mga propita. So bakit nyo ginawaan yung mga patay ng mga propeta. ng libingan nyo? Doon Sige. kayo yung Sige. inisipay dito. Ito yung turo Babasahin ninyo ko. Ha? Babasahin ko kasi may nabanggit ka na ang tinutukoy dyan. Teka, sasagot ako. Binanggit ka kasi na tinutukoy dyan, pumapatay ng mga propeta. Diba? Sige, babasahin ko. Sino ba ang pumapatay ng propeta? Yan ang babasahin ko ngayon. Dito yan sa ano. Tanong ko sa'yo, sino Hindi, pumapatay kay Pedro? babasahin ko kung sino pumapatay ng propeta. Ikaw talaga, no? Sino pumapatay kay Pedro at Jesus? Teka. Sino pumapatay? Eto, babasahin ko. Eto, sinabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga Hudiyong ito ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. Tanggap mo o hindi? Hindi naman yan. Hindi naman yan. Ayan o, maliwanag o. Ang mga Hudiyong ito ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. Tanggap mo o hindi? Hindi po kasi yung Pangulong Pari, no, na si Caiphas yung Romano. Si Caiphas. Yung nag-utos doon. Saan mo nabasa na si Caiphas ay paring Romano? Saan mo nabasa yon? Ganito na lang, brother, Ganito na, brother, kasi papulusutin natin dito yung yung Antikristo, okay? So, yung Antikristo talaga, hindi talaga sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos, no? Dito po. So, dito, sabi ng Panginoong Diyos, no? Well, ikaw, bintangero ka talaga, no? Makita-kita dito. Ibigay mo. Di ba? Ito, pakita ko. Di ba kiniklaim nyo dito? Di ba kiniklaim nyo dito? Babasa ako sino si Caiphas. Ito. Teka. Binabibinta. Sabi mo kasi si Caiphas ay, si Caiphas, paring Romano. Babasa ako kung si Caiphas ba ay paring Romano. Yan ang pinagkaiba, mga kapuntos. Natatamaan si Archie Añedes ng unang Timoteo 1:7. Katulad siya ng mga Hudiyo na pilit nagtuturo pero hindi nauunawaan ng kanilang itinuturo. Eto. Sino Sino si Caiphas? Basahin ko muna sino si Caiphas. Sa inyo yan. Joseph. Hindi. Si Caiphas to. Ano ka ba? Sa inyo yan. Sa inyo yan. Hindi yan Bible. Ayan Caiphas Ikaw talaga. Sino si Caiphas? Hindi yan Bible. Teka. Okay. Nagbintang ka kasi, sabi mo kasi si Caiphas ay Romanong pare. Nagbintang ka kasi, bintangero ka eh. Ito, babasa ako sino si Caiphas. Okay. Joseph ben Caiphas, no? In the New Testament was the Jewish high priest. Tanggap mo, hindi? Jewish. Sabi mo Romano. Sinungaling ka talaga. Sige lang. Sinungaling kasi binasa mo yun. Okay, so dito na tayo Dito na sa second part. Nakikita mo ang pinagkaiba. Ngayon sana maunawaan mo na kung bakit hindi ka werte iharap Padre. Okay, ganito. Unang Timoteo 4:1-3, sabi dito, mga huwad na guro. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Sumusunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Sino ba yun? Ang mga katuruan ito'y pinapalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budi. Ipinagbabawal nila ang pagpamangasawa. Pagpapangasawa. Ipinagbabawal nila ang pagpapangasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin, may papasalamat na may pananampalataya at pagkaunawa ng katotohanan.
Okay, sino ang pinagbabawal ng pagpangasawa? Di ba yung mga pare nyo? Hindi. Ikaw na baka sinungaling mo talaga. Oh. Nagbabasa ka na, hindi mo ba Hey. nauunawaan? Okay. Akong babasa. Okay. Bakit hindi mo doon? Akong Bakit babasa. ba? Oh. Akong babasa. Hindi ka nakakaunawa sa binabasa Sige, mo eh. babasahin mo. Sige, Sige, babasahin ko. mo, ha? Babasahin ko. Oo. Ikaw, binabasa mo na, hindi mo pa nauunawaan. Pinagbabawal yung pagpangasawa, yung mga pare nyo. Ano? Mga buhi nyo sama sa... Ang pare namin, pag nakitang may mag-live-in, may mag-live-in, sasabihin ng pare namin, magpakasal na kayo. Ilan na ba anak nyo? Sabi nung nag-live-in, 3. Nakasal na ba kayo? Hindi pa. Magpakasal kayo. Yun ba ang nagbabawal? Parang sinungaling. Bintangero ka talaga. Ito, babasahin ko. Ako babasa. Hindi ka babasa, hindi ka nakaunaw sa binabasa mo. Ito, sabi dito. Maliwanag. Yan ha. Maliwanag. Ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Sige. Ang main subject dito, yung tumatalikod ha. Tumatalikod. Kayo nga, tumatalikod kayo eh. Yung pare. Huwag ka munang makinig ka. Masyado kang hot. Kitang-kita yung kakulangan mo sa kalaman eh. Susunod sila. Sino susunod? Yung tumalikod sa pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu. Na espiritu. At sa mga katuruan ng mga demonyo. Yung susunod yon, yung tumalikod. Next, sino? Sino ba yan? Sino ba yan? Makinig ka. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhe. Sino yan? Ipinagbabawal nila. Sino ang nagbabawal? Sino ang nagbabawal ng pag-aasawa? Sino ang nagbabawal ng pag-aasawa? Yung tumatalikod sa pananampalataya. Ang pare namin, kapatid, hindi ko pa kailanman narinig na sinabi ng pare, bawal kayong mag-asawa. Huling-huli na kayo. Ikaw yung maling unawa. Hindi kailanman nagturo ang aming pare na bawal kayong mag-asawa kasi yung mga magli-live-in, sinasabihan pa nga magpakasal na kayo. Meron pa kaming mass wedding. Huling-huli na kayo, brother. Ikaw may huli. Huli kang sinungaling. Huli ka. Huli ang kasinungalingan mo. Kapatid, ako kapatid, ikinasal ako sa simbahang Katoliko. Ikinasal ako. Kung bawal, kung nagtuturo pa, makinig ka, kung nagtuturo pa ang pari namin na bawal mag-asawa, dapat walang isang Katolikong na ikakasal sa simbahan. So, ito. Sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Alam mo? Yan kasi ang tinutukoy ni Apostol Pablo, hindi pa rin Katoliko. Albigensian heresy. Ito, babasa ko. Ito yung pinagkaiba. Sunod kayo sa pari. Ikaw yung kawawa. Sumusunod sa mga demonyo eh. Ikaw yung kawawa. Wala. Sa katuruan. Ikaw yung kawawa. Wala kang ebidensya. Ito. Babasa ko ebidensya ha. Babasa ko ng ebidensya, mga kapuntos, tingnan nyo, ang isang pastor na bintangero, walang ebidensya. Mapagling lang ng mga magtuturo. Makinig ka. Ito, bibigay ako ebidensya ha. Ako may ebidensya, ikaw wala. Sino tinutukoy dito? Ito, Albigensian heresy. Yan ha. Anong ginagawa ng Albigensian heresy? Ito. Ayan, sabi dito, basta yung simula, the Albigensian heresy. Those who began the Albigensian heresy can scarcely be called evangelical reformers, for their beliefs seem to have come from Persia and the East and really form a new religion. They were called Albigensians from the town of Albi in France and were also known as Cathari or Catharists. They were found in great numbers in southern France, northern Spain, and northern Italy in the 12th and 13th centuries. Some of their doctrines were, 1. There are 2 gods, one of evil and one of good. 2, all material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. The church is part of Satan's kingdom because it owns material things. 4, all animal foods are to be avoided. So itong grupo na ito nagtuturo bawal magpakasal. Marriage is wrong. Ito ang tinutukoy ni Apostol Pablo.
Hindi yung paring Katoliko na nagkakasal. Ikaw talaga, napakabintangero mo. Wala Okay, kang ha? ebidensya. So, basahin natin ha. Okay ha? Wala kang Sabi dito, brother, ebidensya. ha? Wala naman Ito, niniwala brother, sa'yo. ha? Sinungaling ka. Ito, brother, ha? Oh. Sabi dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw Yes. na tayo ngayon ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya kasi hindi sila sumusunod sa pananampalataya ni Jesucristo yung mga aral na. Yung Susunod sila albidensya. sa mga Hindi sumusunod ang albidensya sa turo ni at Kristo. sa mga katuruan. Tapusin muna natin ng mga demonyo. Ang katuruan ito'y pinapalaganap nila ng mga taong sinungaling. Sinungaling tong albidensya. Sino? Pinagbabawal nila ang pagpamangasawa. So, bawal sa mag-asawa sila. Ayun marriage Bakit, is wrong. brother? Ito. Ito, marriage is wrong. Ako muna, at ang ilang uri ng pagkain. Bakit nyo ipinagbabawal yung pagkain sa Semana Santa? Bakit? Hindi pinagbabawal yun. Bakit hindi pinagbabawal? Pagkatapos ng alas 12 ng madaling araw. Huli kayo, brother. Wag ka muna. Yung mga pare na sinungaling. Hindi nga. Hindi pinagbabawal sa amin yon. Bakit? Pagdating ng alas 12 ng gabi, pwede nang kainin yon. Asan bawal doon? Nasaan ang bawal? Pagdating ng alas 12, pwede nang kainin. Nasaan ang bawal? Ikaw talaga napakabintangero mo. Halimbawa ganito, meron kang aso. Sample lang kita para maunawaan mo ha. Meron kang aso, tapos pinagandaan mo ng dog food. Alam mo yung dog food, bigyan mo sa aso mo kasi pwedeng kainin ng aso mo. Hindi bawal sa kanyang dog food. Ngayon, tinitrain mo yung aso mo. Oops! Yung aso mo, hindi sa kilos kung walang signal. Pag walang signal, wala mo na. Yung aso mo nakaganyan lang. Andyan na yung dog food sa harapan niya, na ganyan ng aso. Hintayin yung signal mo. Kung sinabi mo, pwede na. Ayun, kakain na yung aso sa dog food. Ang tawag doon, disiplina. Walang ipinagbabawal sa amin pagdating sa pagkain. Kahit Semana Santa pa yan. Pagdating ng alas 12, pwede nang kainin. Ibig sabihin, hindi talaga bawal. Magpigil ka lang muna. Magpigil ka. Yung pagpipigil, hindi bawal yun. Dahil pagdating ng alas 12, pwede mo nang kainin, ay walang bawal. Pagpipigil, disiplina yon. Ikaw, bintangero ka talagang tao. Dami nanonood sa'yo. Okay, so babasa ko, brother. 276. Babasa ko dito 276 nanonood sa'yo. Napakabintangero mo. Okay, pangalawang Tesalonica 2:3-4. Babasahin ko dito sige. Okay, lawakan natin kaisipan natin Huwag kayong magpadaya kanino. Okay, huwag kayong magpadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, okay, na itinatakda ng kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilala ng Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpakilalang siya ang Diyos. Yes, tama yun. Naintindihan mo ba ito, brother? Yes, tama yun. Sino itong tinutukoy na ito? Yes, tama yun. Yung Antikristo. Antikristo, no? Yes. Okay. Ngayon, di ba nag-speak ka ng ano ba 'yon? Latin ba 'yon or Espanyol ba 'yon? O yung sinasabi mo sometimes dito sa Espanyol ba 'yon? Ano 'yon? Saan doon? Ano 'yon? Yung parang nagbabasa ka nga parang ano ba? Paternoster quis in cules anticipator. For example, yan. Ano ba yun sa inyo? Yung paternoster. Latin ba yun o Espanyol ba yun? Yung paternoster, our father yun. Ito ba? Okay, our father lagi. Okay, so makaintindi ka ng Latin. Okay, makaintindi ka ng Latin, di ba? Hindi ako nakakaintindi ng Latin. Konti. Hindi ako nakakaintindi ng Latin ko talaga. Okay, alam kong Latin yung paternoster. Yung paternoster, our father. Okay, pero ako, brother, makapaintindi ako ng Latin. Talaga? Okay, makakaintindi ka ng Latin? O sige, ito. Yes. Ito Latin. Ito Latin. Kakunti lang. Kakunti lang. Ito Latin na. Et ego necotiviato es Petros superam Petra medicabo ecclesiam iam et porten perenom verbalebont adversos iam. Ano yon? Hindi. Sabi ko sa'yo, hindi lahat, pero mag-intindi ko lahat. Ganito, brother. Alam mo ba, nung tinutukoy dito, no? Sabi dito,
itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Yes. Upo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Yes. Tanong ko sa iyo, brother, alam mo ba yung anong meaning or Bisaya ng Vicarious Filii? Latin yun eh. Vicarious Filii. Vicarious Filii. Ang sa Bisaya. Vicarious Filii is Vicar of the Son of God. Hindi naman hindi Bisaya. English yun eh. Yung Bisaya sige, dyan. sige. Bisaya. Pole sa anak sa Diyos. Bisaya dyan is, yung Bisaya dyan is kahalili ni Kristo. Yun ba ibig sabihin doon? Kahalili ni Kristo. Tagalog yun ko talaga. Kahalili. Tagalog yun. Di ba kasi Bisaya Nakita ko lang talaga. sa'yo. Okay. Oh. Sige, go ahead. Kadit lang ha. Oh, sige. Sige. Okay. Tingnan natin. Ito yung mga tagapagturong nagpapaniwala sa mga chismis. Oh. Okay, sige, ito na, tapos ko na. Okay, ito ha. So, yun po, kahalili ni Kristo. Darating ang panahon, brother, na lahat ng turo or aral ni Kristo, no? Sa ngayon, naman natin kasi si Kristo, hindi naman siya lumuluhod ng mga Diyos-Diyusan o santo, hindi siya tumatawag doon. Wala ka ring mababasa na teksto na ng lahat ng mga tao na balaan doon sa Biblia na gawaan natin ng ribulto. Wala. Pero sa inyo, ngayon na panahon, nagawang kayo. Si Kristo, hindi naman yung propeta ginawa ng ribulto sa ikalawang hari 23:15. Gibayan nga sana ni hindi yun. Ni Josias Wala yun. Ano wala? Monumento yun. Monumento yun. Monumento ng Kirubin lang yung ginawa. Monumento ng propeta yun. Kung mabasa ko monumento ng propeta yun. Si Maria, kung mabasa ko monumento ng propeta yun. Dili, wala. Wala. Okay. Mabasa ko nga. Wala ka ngayon. So, lahat ng aral nyo, brother, kung titingnan natin, parang totoo eh. Parang totoo. Sa totoo lang. Pero pag nagbasa ka ng Biblia, by heart, maintindihan mo talaga kasi na hindi kayo kay Kristo, anti-Kristo kayo. Bintang na naman yan. Kasi sabi ninyo, bintangero ka lang talaga. Sabi ninyo, unang Timoteo, sabi ninyo, si Mama Mary ay mediator. Hindi naman siya mediator eh. Unang Timoteo 2:6. Kasi basahin mo dyan. Unang Timoteo 2:6. Sinasabi namin si Mama Mary mediator? Isa lang yung tagapagligtas. May isa lamang Diyos. May isa lamang Diyos. Saan namin sinabi? At may isang tagapagligtas na si Kristo lamang. Hindi yan ang turo namin, kapatid. Ikaw talaga. Ang turo namin, kapag si Mama Mary ang nag-request sa kanyang anak, tinutupad ni Kristo. Yun ang turo namin. Halimbawa ganito, yung kasal sa Kana, example lang yung kasal sa Kana, naubusan ng alak yung mga bisita. Sabi ni Mama Mary, nak, naubusan yung alak nila, nak. Sabi ni Kristo, inay, hindi ko pa oras. Hindi natin panahon, hindi natin gawain ito. Hindi ko pa oras. Anong ginawa ni Mama Mary? Sinabi niya sa mga alagad, hoy, gawin niyo anong sasabihin niya. Kahit hindi pa oras ni Kristo gumawa ng milagro, dahil yun ang sinabi ng kanyang nanay, nakagawa siya ng milagro. Kaya sa amin, si Mama Mary, pag siya ang nagsalita sa kanyang anak, sigurado 100% pinakikinggan ng anak. Yun ang aming turo. Hindi nung si Mama Mary ang tagapamagitan ng tao sa Diyos Ama, wala kaming turong ganun eh. Ko talaga no, bitangiro ka talaga. Bago mo atakihin ang turo ng Katoliko, kabisaduhin mo muna. Ikaw talaga. Ako, tumitira ako sa turo ng Sabadista kasi kinabisado ko muna. So tapos ka na. Sige, ikaw. Okay, brother ha. Ang dami mong bintangirong ginagawa ngayon. Okay. Bibigyan kita ng clue, brother. Sabi dito, sa Apokalipsis 13:6, at binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusukan laban sa Diyos upang
pusungin ang kaniyang pangalan at ang kaniyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Dito At pinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamalaan sa bawat angkan at bayan ng wika at bansa. Ito yung Antikristo sabihin ko sa iyo. At ang lahat ng nangangahan sa lupa ay magsisimba sa kanya na ang kaniyang pangalan, ang kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinapatay, buhat ng itatag ang sanglibutan. So mayroong sasamba sa kanya yung mga pangalan na hindi nalilista doon sa aklat ng buhay. Okay. Kung ang sinuman ay may makinig. Okay. Kung ang sinuman ay sa pagkabihag, paruroon siya. Kung ang sinuman ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. Narito ang patityaga at ang pananampalataya ng mga banal. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya ay nagsasalita gaya ng dragon. Okay, dito tayo. At kanyang isinagawa ang buong kapamalaan ng unang hayop sa kanyang paningin at pinasamba niya ang lupa at ang nangangahan dito sa unang hayop na gumagaling ang sugat na kamamatay. Okay At siya ay gumawa ng dakilang tanda. Okay, dakilang tanda ang ginawa niya. No, ito yung hayop na yung uwat niya, yung samad, ano ba yung sugat na ayo na kasi sa matagal na panahon. Ito, at dinadaya, okay. At siya ay gumawa ng dakilang tanda sa anot paa, nakapagpapababa ng kahit apoy sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. So, magawa siya ng milagro. Okay. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda ng kanyang ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi ng nananahan sa lupa at dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at buhay. Hindi mo nalaman kung ano yung larawan nga gusto ipasamba dito. Okay. 6 okay, kaunti na lang. At siya ay pinagkaloob makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapagpangusap at maipapatay naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. So tinuturuan tayo, di ba? Tinuturuan tayo na magsamba sa larawan. Darating ang panahon, brother, na pwede mo makausap yung larawan. Magawa pa yan ng milagro. Darating din yan, tinitrain na tayo ngayon. No, sa Antikristo. Tapos dito. Hindi kami tinitrain. Hindi kami tinitrain. Wala. Ikaw, dami mo talagang laso, no? Nilalaki mo talaga ang mga tao, no? Wala kaming turong ganon. Hindi. Nanlalaso ka talaga. Hindi ko pa sinasabi. Dalawang verse na lang, Sabi dito, brother, tayo mo tinuturuan tayo. Ang lahat maliit. Hindi, sabi mo kasi tinitraining tayo. Wala pa kasi ng malaki. Dili, ganito, di ba? At ang lahat ng maliit at malaki na mamayaman ay ang mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan sa isang tanda sa kanilang kamay o sa noo. Sa tuong kamot o sa noo. Di ba? Nakabantay ka, may tanda. At nang huwag makabili o makapagbili ng sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop ito ay bilang ng kaniyang pangalan. Dito may karunungan. Ang may pagkakaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Isang tao makapangyarihan sa lahat. No? Hindi ka makapagbili pag wala kang tanda kasi darating ang panahon, brother, hindi na tayo gagamit ng pera. Ano na lang, yung parang mga chip na lang, yung parang mga ATM na lang. So magsilabasan yung mga ATM sa buong daigdig. Darating yung panahon na yan. Hoy, sabi dito, ka talaga kahit Gcash, nilalagyan mo ng pera. Hindi ka marunong dito, brother. Brother, darating yung panahon na hindi na tayo gagamit ng cash. Hindi, ng cash, yung ibig sabihin ko dito. Yung transaction lahat dito, brother, is darating ang panahon, brother, na yung card na, okay. Ito, brother, pag hindi ka marunong ito, brother, hindi ka talaga makaintindi. Okay, dito, may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao ay ang kanyang bilang ay 666. So pinapakita ng ating Panginoon na yung Antikristo ay pinakapangyarihan sa lahat. Mayaman ka man, maliit ka man, malaki ka man, brother, no?
tapos tinuturuan nila na hindi para bang hindi tinuturuan pero hindi nila in-object or hindi sila para wala lang silang pake sa mga larawan. So darating talaga yan. Pero yung si Samba diyan, sa Samba diyan, Relax muna. yung mayroon na mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat na buhay. Kasi sumasamba kayo sa larawan. Wait lang, relax Kayo muna. yun. Relax muna. Kasi yung anak ko nag-request ng tubig, bigyan ko muna. Sige. Sige. Water. Yeah, I will give you water. Teka muna. Okay, sige. So, Tapos ka na mamahayag. So, pagbalik ko, sige, banatan na naman tayo ulit. Wait lang. Hintayin mo ko.